Karamihan sa mga nangangarap mag-artista ay gustong yumaman. Pwede naman talaga magkapera sa showbiz, pero di lahat ay pinapalad. Sa episode na ito ng Time to Talk ay ilalahad namin ang mga artistang sinuwerte at kung paano sila yumaman na walang involved na maleta. Teka, parang yung iba meron. Basta, tignan na lang natin yung listahan. By the way, marami din kayong makukuhang tips kung paano yumaman kahit di kayo artista. Basta tutok lang. At kung pala rin kayo, huwag nyo namang akong kalimutan. So para swertihin kayo, don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. O ano, kumakati na ba ang mga palad nyo? Parating na ang pera niyan. Kaya tara na at sabay-sabay tayong magpayaman dito sa Time to Talk. Sa totoo lang, ang mga artistang yumaman kahit nung unang panahon pa lang ay yung mga nag-produce ng sarili nilang mga pelikula. Doon sa mga kilala nyo pa ha, halimbawa, nandyan sina Dolphy at Fernando Poe Jr. o FPJ. Noong mga 1960s, ang bayad kay Dolphy ay 8,000 pesos per film lang dahil nakakontrata siya sa mother studio niya. Yung mga supporting players nga, 3,000 lang at meron ngang tig 500 pesos lang per film. Pero garantisadong may mga projects kapag under contract. Kapag gumawa sa labas, 50,000 kada pelikula, but you are on your own. Di ka sure kung meron ka pang susunod na project. Pero ang the best sa lahat ay kung magpo-produce ka ng sarili mong pelikula, gaya nga ng ginawa ni Dolphy at FPJ. If you are your own producer, sa'yo lahat ang kita. Diyan nagsimula ang legendary wealth ni FPJ. Pero alam niyo ba na sa yaman ni FPJ, ay nababankrupt din yan as in zero balance. Ang karamihan kasi sa mga mayayaman, ang assets nila ay nakatali sa mga negosyo o sa properties. Ayaw nila ng masyadong liquid kasi kinakain ng inflation ang pera. Kaya nauubusan sila ng cash. Si FPJ may mansion sa West Green Hills, may bahay sa Beverly Hills, Antipolo, at meron pang FPJ Studio sa Del Monte sa Quezon City, among many others. Pero walang hawak na cash. At dito siya sinasalo ng kanyang kabiyak na si Susan Roses na magaling humawak ng pera. Real estate ang ikinayaman niyan. Mga paupahan. Ang kauna-unahang bahay kasi ni Susan ay sa Wilson Street sa Green Hills. Nang magpakasal na siya kay FPJ ay lumipat na sila sa Lincoln Street, dun nga sa sinasabi ko kaninang West Green Hills. Tapos ay pinagawa niya yung Wilson House na commercial building kung saan nasaan ang Health Cube. Nagpapaupa ng mga units. Dun lang, buhay na siya. Sa pagkakaalam ko ay pag-aari pa din yun ng pamilya kahit wala na sila FPJ at saka si Susan. By the way, share ko lang and with due respect sa King and Queen of Philippine Movies, ang ibinili ni Susan ay bigyan ng share ang kung sino man ang mag-claim na anak ni FPJ sa iba. Pero kailangan ng masusing DNA test. Sa mga nag-iisip na mga scam, huwag na kayong mag-attempt. Matindi ang screening. Pero kapag pumasa, may mana. Mabait talaga si Susan Roses at may gininto ang puso. Bago pa sila ikinasal ni FPJ ay, may anak na talaga si FPJ sa isang artista na hindi naman nagtagal sa pelikula. Hindi pinabayaan ni Susan yon. Siya pa ang nagbabudget ng allowance noon at nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan. Senior na ang anak ni FPJ na yon by this time and I'm sure very grateful siya kay Susan Roses. By the way, may building din yan si Susan sa Pasig, sa Shaw Boulevard mismo kung saan ginto ang presyo ng lupa. Kahit sa Batangas ay may taniman niya ng kape. Again, like FPJ, marami pang iba. Pero balikan natin kung bakit nababankrupt si FPJ nung araw. 1. Masyado matulungin. Ilang tao ba nakaasa sa kanya nung araw?
Siya din yung tipong kahit huling piso sa bulsa ay ibibigay sa humihingi ng tulong. Kapag nasaid, nandyan si Mrs. Susan to the rescue. Nung tumakbo si FPJ sa pagkapresidente ng 2004, naubos siya. Tapos, nung December nung taong na yun, iniwan na niya tayo. Buti na lang ay naisipan ni Susan na ibenta ang rights ng FPJ movie sa ABS-CBN. 500,000 yun kada airing. Once a week ipinapalabas ang mga pelikula. So, 500,000 pesos times 4, di 2 million monthly. Kahit tanggalin pa ang taxes, malaking pera pa din yun. Tapos nandyan pa ang mga story rights na pag-aari niya. Tulad ng ang probinsyano at ang Batang Quiapo. Ang alam ko, ang rights sa FPJ movies nasa GMA na ngayon. Papasok na income pa din yon sa mga tagapagmana. Kaya malaking yaman talaga ang iniwan ni FPJ. At yon ay dahil naisipan niyang siya ang maging sarili niyang producer. May mga artista din ngayon na nagpo-produce ng mga pelikula. Pero dahil sa mahal ng production cost, may mga kabakas na sila dapat. Si Piolo Pascual halimbawa. Okay. Nagtayo siya ng Spring Film kasama sina Joyce Bernal at Erickson Raimundo. Tumabo sila sa Kimidora ni Eugene Domingo. At ngayon, sa sama ng sitwasyon ng pelikulang Pilipino ang mga artista, para lang magkapelikula, naglalabas na sila ng mga pera nila para nakikiproduce sila. Kumbaga, parang bakas-bakas. Pero, hit and miss ito. But this is the current state of the Filipino movie industry. Ang isa pang yumaman na artista ay si Vilma Santos. Kahit hindi siya naging politiko, kahit hindi niya naging asawa si Ralph Recto, marangya pa din ang buhay niya dahil yan sa kanyang pag-aartista. Pero ang maganda sa kwento ni Vilma ay ang kanyang recovery. Di naman niya itinago na bumagsak ang kabuhayan niya noong late 1970s. Nag-produce siya. Kaya lang ay di naman natutukan, di nalugi siya. Tapos yung isang pinagkakatiwalaan niyang alalay, sinalamang kang kanyang pera. Imbis na bayaran ng mga bills, ayun, ibinulsa. Ang masama sa lahat ay di sinetel ang BIR. Di hinabol siya ng ahensya, ang ending, nagkautang-utang. Nagsangla ng mga ari-arian, tapos nareposes. Nawala ang kanyang bahay sa Dasmariñas Village sa Makati, sa Tahanan Village sa Parañaque, at ilan pang mga bahay sa Marikina. Pati yung 3-hectare farm niya sa Tanay na mayroong mga 52 mango trees na nagbubunga na lahat yun, nawala. Ang naiwan lang yung bahay na tinitirahan niya sa Magallanes Village sa Makati. Pero may utang din yun kasi naisanla. Paano siya nakabangon? Okay, tinulungan siya ni Marichu Maceda, yung producer na asawa ni Senate President Ernesto Maceda. Mga early 1980s yun. Pero ang household expenses niya, believe it or not, ay 80,000 pesos isang buwan. Parang 2 o 3 piso lang ang 1 kilong bigas sa mga panahong yun. Tapos 80,000 ang budget sa bahay. Si Marichu Maceda na ang nag-budget ng gastusin ni Vilma. Ultimo patis, sinusukat. Yung 80,000 pesos na yun, ibinaba ni Mrs. Maceda sa 5,000 pesos monthly. Malaki pa din yun that time. Kaya lang, ang dami naman nakatira sa bahay ni Vilma that time. Kapag may pelikula si Vilma, ipapakita lang ni Mrs. Maceda kay Vilma yung cheque na ibinayad sa kanya. Parang etong kinita mo. Tapos, diretso yung pangbayad ng utang. Taon din ang binilang ni Vilma bago nakarecover. After that, paldong-paldo na siya. Actually, sinuwerte lang talaga din Ang talent fee naman kasi niya, kalahating milyon. Samantalang yung iba, parang tigwa 100,000 pesos lang per film. At malaking artista na yung mga yun, Mid-1980s yun, pwede ka nang bumili ng isang disenteng townhouse. Bukod pa dun ay nabili niya yung lupang kinatatayuan ng Alba sa Makati na pinaparentahan niya sa may-ari ng restaurant. Advance pa nga kung magbayad yun. But between Vilma and Luis Manzano, mas magaling humawak ng pera ang anak. Di ba may fleet of taxis si Luis kung saan nakibakas pa si Chris Aquino? Yung kaso ni Luis nga pala, na-clear na siya doon And again, talagang yayaman si Luis.
paano ba namang hindi? Nagpapagawa ng bahay, pati semento, ex-deal. May product placement sa vlog niya. Yan ang wais at masinop. Sina Tito Vic and Joey naman, yumaman dahil sa Itbulaga. Dito nag-a-apply ang kasabihang patience is a virtue. During the first 2 years of Itbulaga, di sila sumesweldo ha, dahil hindi nila matalo-talo ang student canteen. Pero nang sumipa noong 1982, hindi naman nakalimutan ng tape management ang sakripisyo nila. For a long time, ang sweldo ni na Vic and Joey ay 2 million pesos each a month. Si Tito Sen, mas maliit kasi di naman siya everyday nasa show kasi nag-politika. Yumaman din si Vic kasi nag-produce siya ng sarili niyang TV shows at mga pelikula. Ang BIR, ginawa pa silang ehemplo dahil ang TVJ ang unang mga celebrities na nagbabayad ng income tax pagpasok pa lang ng taon. Sa mga artista ng henerasyong ito, masasabi natin na ang pinakamayaman si Bea Alonzo. At hindi ito dahil nagpakasal siya kay Vincent Ko. Matagal na siyang mayaman. Ang nagpapayaman sa mga artista ngayon ay ang endorsement. Swerte nila. Swerte ni Bea Alonzo. Minsan nga, sabi sa akin ni Randy Santiago, nung mga 1980s daw, mabigyan ka lang ng isang t-shirt ng isang clothing company, katakot-takot ng pasasalamat ang gagawin mo sa TV. Ngayon, milyon-milyon na ang usapan. Pero bukod kay Bea Alonzo, iilan din lang naman ang mga celebrities na pinagkakatiwalaan sa endorsement. Offhand, nandiyan sina Judy Ann Santos, Catherine Bernardo, Piolo Pascual, Alden Richards, si Vice Ganda, at si Coco Martin na dahil producer din ay talagang paldong-paldo at yumaman din. Si Alden, bukod sa endorsements, ay nagnegosyo. Nagtayo siya ng myriad productions na nangangasiwa ng mga concerts at special events. At saka ang mahal din ng talent fee ni Alden. Pero sulit naman kasi bumabalik din ng ilang ulit ang puhunan ng kanyang producers. And now, nabigyan siya ng award ng BIR bilang isang top taxpayer. Ngayon, ano ang pinaka-surefire na nagpapayaman sa artista o kahit sa pangkalahatan? Ito ay ang pagtitipid. Number 1 na dyan si Amalia Fuentes. Ewan ko kung urban legend lang ito ha. Ang kwento kasi, eto, hindi ko ma-imagine. Kapag pababa ang kalye, ay ipinapapatay ni Amalia sa driver ang makina ng kotse at pinapadaos-dos na lang ito. I do not know if that is true, but this much I know. Kung pwedeng makisakay lang si Amalia sa iba, nakikisakay lang ito kapag may lakad. Tulad halimbawa kay Gloria Romero dahil magkalapit lang sila ng neighborhood. Eh di nakakatipid nga naman si Amalia sa gasolina at hindi pa nalalaspag ang kotse niya. May kwento din ang nasirang si Lolit Soli sa akin na minsan ay dinalaw niya si Amalia sa bahay at inabutan niyang nakikipagtalo sa kasambahay. Ang pinag-aawayan? Mga lumang dyaryo. Ibinebenta daw kasi ni Amalia yung sa dyaryo bote. Sabi ni Lolit, ang feeling daw niya ay dinadangkal ni Amalia ang mga dyaryo every 30 minutes para i-check kung nababawasan. Tiyak ko, exaggeration lang ni Lolit yon. Pero ito, totoo. Sa yaman ni Amalia, sa economy siya nakasakay sa eroplano. May punto naman siya dahil sabay-sabay din naman silang makakarating sa destinasyon. Hindi na baling reyna siya ng pelikulang Pilipino basta makatipid siya. Real estate din ang ikinayaman ni Amalia. Namimili ng mga bahay at pinauupahan. May mata din siya sa real estate. Siya ang tagahanap ng mga lokasyon ng pagtatayuan ng mga UCPB branches noon. May mata siya para doon. Alam niya kung maganda ang pwesto at bihira siyang pumalya. Siyempre, may komisyon siya doon. Ang malungkot lang, halos di na niya na-enjoy ang kayamanan niya. Kahit ang unika iha niya na si Lisel. Remember, tinikis niya ito nang makipagtanan kay Albert Martinez. Amalia had her reasons for that because she had big dreams for her daughter.
Kaya lang, ang hirap ng buhay ng mag-asawang Lizelle at Albert sa Amerika. Lizelle even had to get married in a borrowed white dress. Yun, nung nasa San Francisco sila, ganun kahirap yung buhay nila. Tapos namatay si Lizelle noong 2015. Sumunod dito yung foster child niyang si Jeric. When Amalia realized that life is short, medyo too late na. After Lizelle's death, naging galante na siya. Maya't maya, naglilibre siya sa mga kasamahan niya sa MTRCB. And she started traveling. During a trip to South Korea, she had a stroke and was bedridden for 4 years until, namatay siya in 2019. Siguro nga ay dapat may balanse tayo sa buhay. I-enjoy ang pinaghirapan pero magtira para sa kinabukasan. Sa mga nag-a-aspire na mag-artista ngayon, baka hindi nyo na maabot ang level ng kayamanan ng mga artistang nauna sa inyo. Mas mahirap na kasi ang buhay ngayon. Mas kaunti ang opportunities lalo na't papatay na ang pelikula at mukhang kasunod na ang telebisyon. But go ahead. Kung gusto nyo mag-artista, huwag nyong pasukin ito para yumaman. Sa buhay na ito, kapag atat na atat kang yumaman, lalong lalayo ang pera sa'yo. Do it dahil passion nyo ang pag-arte. Mahalin nyo ang trabaho nyo at mamahalin kayo nito. And in the process, yayaman din kayo.